Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, anong kaululan itong ginagawa mo, Pulong Duterte? Parang sinasabon mo ang sarili mo sa sarili mong taba. Ganun yung ginagawa mo, yung tipong babanat ka pero mas malakas pa yung balik sa'yo. Ngayon, binanata ni Pulong Duterte, itong si Trillanes, dati pa yan eh. 'Di ba? Sabi nga ni Trillanes, sige nga kung matapang ka, patingin ng tattoo mo sa likod. Oo, hindi naman nagpakita ng tattoo itong si Pulong eh. Kala ko ba matapang? Oo. Kasi merong tattoo ng triad. Hindi niya nga pinakita. Oo. Nung nagkaroon ng hearing before. Oo, mga minamahal, kasi kasama daw di umano sa sindikato itong si Pulong Duterte. Anyway, ito, syempre, kapatid ni Sara, itong si Pulong, pinagtanggol niya. Itong kanyang kapatid na Bratinela na magnanakaw na si Sara. Eh, syempre, para-paras yan sila eh, di ba? Si Pulong may isyong 51 billion. Hoy, according yan kay Cabral ha, sa mga records. Anyway, sabi dito, hindi kami uurong. Takilang yan, hindi kami uurong daw mga minamahal. Pero hindi sumisipot sa impeachment. Hindi umuurong pero hindi naman dumadalo. Hindi umuurong pero takot. 16 na yung abogado ninyo. Oo. Tapos dagdag pa kayo ng dalawa. Bali 18 na, wala man lang humarap. Lahat idadaan ninyo sa technicalities. Anyway, hindi kami uurong. Hindi kami natatakot. We will stand our ground, not for politics, but for the Filipino people who entrusted us with their voice. Nanalo si Sara, tandaan mo, dahil kay Presidente. Kinuntsaban nyo si PBBM dahil malakas si President Bongbong Marcos. Ngayon, yung kasikatan ni PBBM, nadala ni Sara Duterte. Eh, ang gustong mangyari ni Sara, hindi porket naging former president, itong kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte, dapat maging sunod-sunuran, maging tuta si PBBM sa mga Duterte. Eh, hindi ganun si Presidente. Pag mali, mali. Oo. Hindi natin pwedeng sundan pa ng pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Nagnakaw ka na nga eh. Alangan naman ang gawin pa ng Presidente, gawin kang baby. Hindi ganun. Hindi doon na naiikot or natatapos ang istorya. Dahil magkaibigan tayo, pwede ka nang magnakaw. Walang ganon. Ngayon, ito yung sabi ni Trillanes, lul, hindi ka uurong, congressman ka pero di mo kayang mag-attend ng impeachment hearing para ipaglaban ang kapatid mo. Napamura na si Trillanes. Kahit nga din ako. Same reaction. Sino ang hindi mumurahin itong si Pulong Duterte? Kung hindi ba naman, di ba mga minamahal, kung hindi ba naman may saltik kung mag-isip? Well, kung sa bagay, lahat sila may mga ganun eh. Diba? O, si Sarah, mayroong narcissistic personality disorder. Si Kitty, wake and bake. Si Baste, barbilat. Si Pulong, ito na, 51 billion. Si Digong, babae. Lahat na lang, lahat ng issue, mayroon na sila. Tinambakan, oo. Tapos, ang ina-expect ninyo, gusto niyo maging mabango kayo sa Pilipino? Ay, walang ganun. Walang magnanakaw na nanatili yung kanilang baho sa kanilang mga damit. Umaalingasaw yan parang basura. Kahit anong gawin ninyong pagtatakip dyan, aalingasaw ang mga baho ninyong tinatago. At ito na yung pagkakataon na to eh. Ito na yung panahon na yun. Dumating na. Kung gusto ninyong malinis, yung sarili ninyo, yung pangalan ninyo ng mga Duterte, umattend sa hearing. I-present yung mga ebidensya. Kasi ang gusto nilang mangyari, idaan na naman sa technical eh. Balak pa nilang ipahamak yung House of Representatives doon sa mahiwagang box. Actually, kahit hindi nabuksan yung mahiwagang box na yan. Kasi kung ano lang, usapin lang din na legal, usapin lang din ng due process, ano na tayo eh, buntis na tayo eh. Usapin ng due process, busog na tayo eh. Oo, mga minamahal. Busog na din tayo sa sinasabi nila na itong si Sara Duterte, yung sa probable cause. Busog na tayo eh. Kasi kung titingnan natin yung intel, 'di ba? Yung intelligence funds nila, confidential funds, unexplained wealth, yung babanta kay presidente, lahat matitibay yun na ebidensya. Kaya kung usapin lang din ng probable cause, wala na, buntat na tayo, buntis na tayo. Kaya nga hindi na umaattend si Sara dahil alam niyang matatalo siya.
naaamoy niya na. At yung tanging advice nga siguro ng kanyang abogado, hayaan mo nang ma-impeach ka dyan kasi nandyan naman yung Senado. Dyan sa Senado magkakalat itong si Sara Duterte kasi nandyan pa din sa kanya yung majority. Oo. Nandiyan si Bato. Kung a-attend, si Robin na kahit sunugin mo, may Duterte pa rin. Yung dalawang Cayetano, yung Villar, si Dume, si Aimee, di ba? Si Quezon, di ba? Nandyan, mga minamahal, sa Senado. So, malakas yung loob ni Sara Duterte, pero hindi natin pwedeng husgahan agad-agad. Baka malay nyo, si Bongo, for example, nakikipaglaro lang. Tinitimbang niya lang kasi sino ba yung magbibenepisyo kapag si Sara Duterte ma-impeach? Walang iba kundi siya. Eh, di ba, hangad niya na maging presidente ng bansang Pilipinas. Tumakbo na yan noon eh. Dahil nga wala siya nakuhang suporta sa mga Duterte, sumama loob. O, kaya tingnan ninyo, magulo actually yung mga DDS. Hindi lang sila nagsasabi. Bakit kasi ayaw nilang ipalabas? Ngunit kahit ayaw nilang ipalabas, tingnan ninyo yung mga vloggers nila, nagsasalpukan. Hindi iisa yung kanilang mensahe. May pro-Aimee, may anti-Aimee. 'Di ba? Nagigets ninyo mga minamahal? Hindi pare-parehas yung kanilang mga sinusuportahan, hindi pare-parehas yung kanilang mensahe. Samantalang kami dito pare-parehas. Oo, mga minamahal. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi porket parehas, eh hindi na sila align ng pinaniniwalaan. Maybe yung iba kasi dyan, sa kanila nababayaran. Kaya lumili ko ng landas. Ganon, di ba? Gets ninyo, mga minamahal? Anyway, going back dito sa ating topic, oo nga naman, isang malaking kaululan, itong sinasabi mo na haharap kayo. Eh kung ikaw nga noon, hindi mo nga maihap yung tattoo mo, yung Chinese triad tattoo mo. 'Di ba? Ito pa kayang kapatid mo na si Sara Duterte na takot ngang sumagot. Oh, paano mo ipagmamalaki yan? Paano nyo sasabihin sa mamamayang Pilipino na hindi kayo natatakot, eh hindi nga kayo ma-attend? Tapos may balak pang magpaibang bansa, anak ng wedding na yan. Pinagloloko nyo ba kami? Hindi po kami mga pinanganak kahapon. Hindi po kami mga bobo, tanga, hindot. Wala pong ganon, uulitin ko. Hindi kami bobo, hindi kami bubita, hindi po kami ganon. Gets ninyo, mga minamahal? Hindi kami mga pinanganak kahapon. Kaya kung gusto mong malinis, ang pangalan ng mga Duterte, Paulo Duterte, paharapin mo ang kapatid mo. 16 na ngayong abogado niya, nagdagdag na nga lahat-lahat, wala pa din. Gets ninyo, mga minamahal? Nagdagdag na nga lahat-lahat, wala pa din. Aray mo. Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.